Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Pag-ayos sa mga nagkalamat na relasyon, we get you there. Kami na ang bahala dyan. At ako ang inyong matalak pero sweet girl ang atake. Donita knows at ay paglaban ang katuwiran kahit ano pa yan dito sa Team Pula! Ang sabi nga ni Tita Chris, love, love, love! Ryan Santiago po, ang re-rest back para sa koponang malinis lumaban ang Team Puti! Kaya huwag na tayo magpatupik-tupik pa. Dito lang yan. Umpisa na natin ang Face-to-face harapan! Mga payo straight to your heart mula yan sa ating harapang tagapayo. Usapang legal siya ang inyong malalapitan, Attorney Lorna Capunan. At for our love and spiritual guidance, we have Dr. Love, Brother Jun Panay. Para sa ating kalusugang pangkaisipan, our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Siya naman ay talagang kahanga-hanga, prangka, pero may malaking puso. Kahit laging abunado, narito na pambasa atin ng masa. Corina Sanchez Rojas! Okay, magandang hapon na hindi na magtatagal sa hapon. Yeah! Oh, abangan ang bago nating time slot mamaya. May big reveal tayo kung ano ang bago nating time slot. Wow! Pero sa ngayon, eto muna. Magandang hapon po muna sa lahat kay Pambansang Pretty at kay Pambansang Pogi, Ryle and Donita at sa ating harapang tagapayo. Sabi nga nila, blood is thicker than water pagdating sa pamilya. Pero paano kung mismong kapatid mo ang kontra sa buhay mo? Ako, masakit yan, masakit. Gusto ko nga lang bang mapabuti o sadyang may issue siya sa'yo? Kaya ang tanong ng ating nagrereklamo, ate, lagi ka na lang asar. Ate, lagi ka na lang asar. Lagi ka na lang asar. Lagi ka na lang asar. Hindi, di ganun yun, Donita eh. Di ganun yun. Ate Coring, ito yun. I think agree ka dito. Lagi ka na lang wala, nag-iibang bansa. Nahihirapan na ako at namimiss kita. Oh! Parang ang layo nun sa pinag-uusapan. May bawi naman ako sa'yo. Ay, sobra ka. Ay, nako. May ganun palang kanta? O, sa ano yun? Sa isa Squid. sa, ano yun? Sa Balls. series. Ganun na pala ganon. yun. Oo, Okay, tama na nga yung asaran na yan. Panoorin na lang ito. Siningay na pikon sa atin niya na pakialamera. Lahat na lang ng gawin niya ay sinisita. Ang nanay ko na yan, bungangera at pakalimera. Naawa na lang ako sa tita ko dahil lagi niya na lang pinapakailaman. Meron po talaga siyang ugali na mapagpintas sa tao. May dadaan nga lang po dito eh. Lagi po may sabihin, ay si ganyan, may may issue yan, ganun. Eh pag nalaman ng sinabihan niya, syempre mapapaaway talaga siya. Maubos na kaya ang pasensya dahil sa pang-aasar na ginagawa ng kapatid niya. Kalbaryo raw ang kanyang buhay at ang dahilan nito ay ang kanyang sariling kadugo, ang kanyang kapatid. Kaya eto, ang namomroblema, Neng, humarap ka na!
O ano, problemang pamilya? Opo. Inirereklamo ko po yung ate ko na pakialamera at madaldal masyado. Ano siya? Madaldal masyado, ma'am. Bakit magkasama pa rin kayo sa bahay? Ma'am, umuupa po ako sa silong niya. Okay. Tapos po, pinaupa niya ako, akala ko kasi dati po sa Australia po ako tumira sa ibang lugar. Ngayon, ang nangyari po, sabi niya, lumipat daw sa silong niya kasi bakante. Eh ngayon po, yung Nagbabayad ka ng renta? Yes po. Oh. Ngayon po, yung mula yung umupa na ako, paunti-unti po, parang umiinit ang ulo niya, nagiging pakialamera. Ganun po nangyari. Bakit? Ano ang nirereklamo niya? May mga anak ka? Meron po, 5 po. 5? Opo. May asawa rin? Yung 3 po, bali may mga kanya-kanya na po sila. Kanya-kanya na? Hindi, Opo. ikaw may asawa ka ba? Wala po ngayon, single mom po ako. So marami rin kayo dun sa silong? Bali, 2 yung minor ko po, ma'am, ang kasama ko. Bali, 3 lang po kami. Kaso pag yung may bisita po yung mga anak ko, yung may mga pamilya, doon po inaano sa silong namin kasi wala pong space sa kanila. Okay. Ngayon po, pag may ibang pong bisita, pinapakialaman niya. Oh. Sasabihin niya, pag may ibang lalaki, sasabihin niya lalaki ko. Ay! Yun po ang ano. Yun ang sabi niya. Binibigyan niya ho ng mali siya. So ano pa ang nirereklamo? Maingay ba kayo? Siyempre, may ma'am, minsan nasisira ma'am, ba? wala naman po. Minsan, ma'am, ang nangyayari, pag maingay po, yung siyempre, hindi maiwas yung video, okay. Ngayon, pag ginagawa niya, binubuhusan niya po yung ceiling, ma'am, para mabasa kami. Okay. Ngayon, no, gusto tanggap siya ng tanggap ng bayad, pero gusto minsan sinasabi ko na iiawas na lang sa ano ayaw niya pagawa. Galit talaga siya. Tapos pag may nandiligaw po sa akin, pinakikialaman niya, sinisiraan niya po ako. Ganun ba? Opo. So may naliligaw pa sa'yo? Meron naman po, kaso... Haba na. Meron po, kaso po, syempre, hindi pa nga nakakarating po sa akin, hinaharang niya na po. Minsan sasabihin niya sa akin, sasabihin niya po sa manliligaw ko, ay naku, huwag manligaw yan kasi mamimera yan. Parang gano'n siya. Teka muna, mula ba pagkabata ninyo, ganyan na kayo? Hindi, mama, yung mula po, nagkapamilya po ako. Mula nung magkapamilya ka Opo, lang? opo. Pero siya naman ang nag-imbita sa'yo na tumira doon? Opo, akala ko ba matatahimik yung buhay ko sa, kasi wala pong iba-iba, magkakapatid eh. Magkano ang renta mo? 3,000 po. Malaki din yun Pwede ka Opo. humanap ng iba. Opo. Hindi ba? Sa 3,000 Kaya pwede lang ka naman humanap. po, ma'am, na dyan po ako umano sa kanya kasi kapatid ko, ate ko. Meron pa ba kayong ibang pinag-awayan? Meron po akong inanong na nagbantay po sa pulan ko na para bantayan. Ngayon po, pinapalayas niya, minumura niya, ang hinala niya, baka daw may relasyon ko siya. Wala ba siyang love life at inaano niya yun sa'yo? Wala po. Wala siyang love life. Ayun. Pero merong pamilya. Meron po, 12 po anak niya. Galit. Ay! Pwede na sila mag-basketball. Tsaka ma'am, galit po rin po mga anak niya sa kanya. Kasi sa bunganga niya. Ay, baka meron siyang pinoproblema. Siya talaga yun. Tapos no? sa inyo na ibubunton. Opo. O, eto na. Yan ang kanyang panig. Wala raw siyang dapat kainggitan sa kanyang nakikitirang kapatid. Yan ay ayon naman sa ate ni Neng. Tating, humarap ka na. Manandi po yan. Kahit sino-sinong lalaki. Kaya talaga sa silong ko. Malandi yan. Ang sarap ng tulog ko, ang ingay-ingay nila. Bakit maingay? Kantahan, inuman. Malandi po yan, kapatid ko. Yun ang kinakagalit Hindi ko. po totoo yan, ma'am. Pati po ang nanay ko, kinakampihan niya. Ma'am, talaga, siya lang yung nagsasalita, nagsasabi Malandi sa po yan. Kasi kung malandi ako, mga anak ko, sa akin nakasuporta. Hindi po Kaya kami hindi po nagpapatian malandi. niya, ma'am. Matagal na po. Iba yung bisita, Mag-iinuman. iba yung dinadala. Mag-iinuman po. Pag nakalasing na, andyan na yung kantahan, sigawan pa. Eh, siyempre, papahinga ko dahil matanda na po ako. Ang gagawin ko, bubuhusan ko siya ng tubig kasi natatas po ako. Mali yung ma'am. Ma'am, insecure yan po yan. Kasi hindi walang bumisita ng maano sa kanya kasi ugali niya. Tapos yung inampumpan niyang lalaki sa pulan, kaya pinapalayas ko, parang nahalata ko, parang mayroon silang relasyon. Bakit? Ma'am, masama po ba tumulong sa kapwa? Okay, so, eto ngayon ang harapang tanong kay Tating.
Sinasadya mo ba lahat yan dahil ikaw ay walang love life? Sasagutin yan ni Tating sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti, puti, puti! Harapin mo face to face. So, nakasabit na tanong para kay Tating, ito ba'y inggit? Kaya ayaw niyang lumigaya si Neng. Kasi umaabot pa sa hinaharang mo daw ang kanyang mga manliligaw. Yan ba ay dahil sa wala kang love life at ikaw ay malungkot? Ma'am, ayaw ko na pong mag-ano po, dahil matanda na ako. Tama na po yung isang, ano ko, Asawa. Ayun. So wala yun. Wala yun sa mga... Bakit mo hinaharang yung mga manliligaw niya? Eh, maingay po sila, ma'am eh. Maiingay talaga sila. Araw-araw. Ang babaw naman nun. Okay. So, maingay. Hanggang anong oras ba yung kantahan ninyo? Wala pa naman 10, ma'am. Tapos na po eh. Minsan May oras naman po eh. Pag napapasarap kayo. May oras naman po. Oh, Minsan ano? nga, ma'am, sarap ang tulog namin. Pag napapasarap kayo, di ba? Ayaw nyo lang sa kwarto tumigil. namin, ma'am. Talagang nagbubuhos pa yan sa kwarto namin. Gusto yung tanggap lang ng upa, ma'am. Kahit maraming sira, maraming Teka muna, reklamo. Attorney Lorna, kapag ikaw ay umupa, ano ba yung hangganan ng pwedeng pakialaman nung kasera, yung may-ari ng bahay? Nagbabayad siya ng upa. Yung noise pollution yan eh. Noise pollution. Whether pamilya or tenant, pag maingay, may karapatan yung naiingayan na magreklamo. Bakit mo kasi siya niyaya na doon tumira? Eh, na malayo kasi, ma'am, ang ano nila sa ano sila eh, dati. Saan ba yun? Sa Estrella po, ng Cainta. So, sabi mo, sa sarili mo, kikita naman ako, doon muna yung kapatid Minsan, ko. bitin po ang bayad niya. Oo. Sa bayan, Ano, ma'am? sa bahay. May tindahan po ako. Kuha na kuha siya. Utang Binibitin lang niya. niya babayad. Bayaran niya ng 15, inaabot pa Kaya kinakaltas ko, ma'am, sa upa ko. Eh, minsan nagagalit siya. Iba daw yung upa, iba yung sa utang niya sa tindahan. O, may utang pala sa tindahan, di kaya kakaltasin. Oo, wala naman akong hanap buhay, ma'am. Kung ba sa tindahan din, tapos suporta ng anak ko. Oo. Ay, gusto niya mangyari. Bakit? May hanap buhay ba ako? Naglalabandira rin din ako ah. Iba rin kasi, ma'am, ang ano niya eh. Kung ano ko na sa Mabalansa. tindahan ko, iinutang ko lang doon sa Bombay. Pati Bombay kasi nisiraan niya, sa ako doon eh. Paano? Mahirap magbayad, nagtatago. O, Sino ano? naman itong Bombay na ito? May utang ka rin sa kanya, syempre sisingilin. Pero kompleto ka at on time ka kung magbayad ng Minsan renta. lang po, ma'am, talaga kulang kasi kinakaltas ko sa utang Eh, niya. alam mo, nasa kasulatan yan, pagka nagparenta ka, kung kapatid mo yan o kahit sino, kailangan malinaw ang mga patakaran mo para hindi na ka naninita. Hindi na po ako, ano kasi wala na pong iba. Kaso nga, ano na yung ginagawa Iba talaga niya. ano niya, ma'am. Nakakasawa na Iba talaga ugali niya, ma'am. Pabunganga yan, tapos mapag ano yan. Kahit mga anak niya galit sa kanya, sa ugali niya. Pero may trabaho ka. Wala po, ma'am. Sa tindahan lang po ako maasa, ma'am. Tsaka sa mga anak ko pa bigay sa akin. Ilang taong ka na? 51 po. 51, pwede pa. Kasi kung wala ka sa bahay mo, hindi mo siya kailangan marinig. Kaya, kumikita ka pa. Kaya ma'am, kasi ma'am, may dalawang minor pa po ako. Oo. Wala po mag-asikaso. Ah. Kaya po, naka-stay lang ako sa bahay. So ano, pinapalayas mo na sila? Pinapahanap po naman po ng tirahan niya. Ah, pinapahanap mo na ng tirahan. Kasi nakakasawa na po yung ginagawa niya eh. Kasi ma'am, kami ng bangayan maingay eh. sila. Hindi kami kasundo, ma'am. Maingay. Ibang-iba. Kaya nanay ko po, Maingay sila. kaya nanay ko halos mangiyak-iyak sa kanya, ma'am eh. Oo. Dahil iba ugali niyan, awayin niya pa pati nanay ko. Paano na naman hindi ko, kamping-kampi yung nanay mo sa iyo? Okay. Magkapad tayo. So merong pinanggagalingan na iba. Ano? May pinanggagalingan May kinakampihan. na iba. Pero samantalang isa magulang namin. Wala ka bang libangan doon? Wala ka bang TV? Wala po. Wala kang telebisyon? Wala po. Kahit cellphone po, wala. Ayun, Ayaw ko kaya ang mag-cellphone. kanyang libangan Kaya ay yung pagbubunganga. Oo, ma'am. Pagmamasid. Oo, palaging pagsita. Ganon. Walang pinapanood, kaya pinapanood niya buhay mo. Opo, Yes. ganun po nga. Binabantayan niya, ma'am, yung buhay ko, ma'am. Ma'am, alam mo naman, kain tulog lang yan sa kanila, kasi ang laki ng tiyan niya. Ay, grabe ate. Ano ba yan? Oo. Ano na dyan mo? Nakikinig lang yan, ma'am, na mga kwentuhan, ma'am. Nakikinig lang. Ah, ganon. Doc Camille, kailangan dito
parang pinag-iisipan mo, saan ba nang gagaling talaga yung buwisit ko sa buhay? Di ba? Totoo yun. Kailangan kasi malaman din niya yung mga triggers. Kasi kumisan nakakagulat na sinasabi niyo nga, yung nagiging bungangera ka. At the same time, yung mga maliliit na details nung sa kapatid mo, iniintindi mo. Dapat hindi mo nga intindihin yung mga stressors na yun. Kasi lalong pwede magkaroon ng medical condition. Ilan taon ka na ba? Ilan taon na po kayo? 64 po, ma'am. Oh, tingnan nyo. Wala po kayong maintenance? Wala po. Pero hindi niyo po alam kung meron kayong medical condition. Naku, kailangan ipa-check up ito. Hindi kayo nagpapa-check up dahil kasi po usually sa mga ganyan, biro nyo, konting bagay na i-stress kayo, manliligaw niya, stress din kayo. Samantalang hindi naman po kayo involved doon, di ba? Kaya sana maintindihan niyo po na malaking factor po na intindihin niyo rin po ang kalusugan niyo. Physically, psychologically, emotionally. Palagay ko kaya mainitin po ang ulo niyo. Baka may high blood ka na hindi mo pa alam. Yes, possible po yun. High blood ka pero wala ka maintenance. Wala po. Yung kalusugan mo, importante matutukan natin, ha? Okay, baka yun ang dahilan. Pagkatapos, pati ba yung mga dayo o bisita niya, pinakikialaman mo rin daw? Parang hindi ko, araw-araw. Ngayon, nandun na naman sila, naghihintay na naman sa kanya. Paano? Hindi naman ako nagdadala ng bisita, yung anak ko. Siyempre, nandun ka na rin, nakikipag-inuman. Ay, hindi. Ako, nag-guide lang. Ako kahit sabihin, nagiinom lang ako. Pero, kumbaga, alam kong dalhin yung sarili ko at sa mga anak ko. Kasabay ka lang, diba? Ano bang yung parang pinagkakaabalahan mo sa araw-araw, ganyan? Minsan po. Ano po ginagawa nyo? Nandun lang po ako sa garden. Minsan, sa garden? CCTV yan. CCTV po yan. Oh, yun nga. Kaya Ate Coring wala siyang ginagawa talaga. Kaya bawat kilos ito, pansin niya. Ayun. Oo, ganun talaga yun eh. O, ito na. Ang dayong iniuugnay kay Neng. Ayan na! Sa pagbabalik na, face to face, hanapan! Face to face, sinong sising mama? Feel mo face to face. Wagas daw makahusga si tating sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. Kahit panay kabutihan naman daw ang kanyang pinapakita ngayon. Eto na po, si Tato, humarap ka na. Batin. Swabing-swabe. Ex-convict kasi siya. Bakit ka napasok? Dahil po sa trouble. Sa trouble lang po. Trouble? Po. Ano yun, parang away? Napaaway po. 4 po yung nakalabang ko nun. Tapos, nargabyado nila ako. Bugbog sarado ako nun eh. Halos yung dalawang mata ko magsara nun eh. Tapos, basag-basag yung ano. So bakit ikaw pa yung nakulong? Ginawa ko, hindi ako nagreklamo nun. Rumesbak ako, nakita ko yung sports car niya. Yun ang winasa ko. Kaya ikaw yung nakulong kasi rumesbak ka. Opo. Ayun ang problema. Pero yung mga bumugbog sarado sa'yo, hindi naman nakulong. Yung 3 nawala eh. Yung isa lang po ang naanuhan ko ng yun lang po ang nabawian ko, yung may-ari po ng ng sports car. So ano naman ang patutuo mo dito sa kanilang magkapatid? Sino may kasalanan? Madaldal po masyado ito eh. Ano po yan? Hanggang ngayon ba nakatira ka pa rin kina Neng? Ano po? Andun pa rin po ako eh. Okay. At ito ngayon, Hindi naman po sa bahay namin, doon sa garden. Doon sa may garden. Sa may pulan namin. Doon Kumbaga siya yung nagbabantay ng pulan nyo ngayon. Doon po siya. Okay. Kumbaga, hanap buhay mo rin. Tagabantay ka lang. Naging hanap buhay ko, yung mag-abang ng mga dayo doon, yung dadayo. Oo. Tapos yun nga, makipaglaban siya. Ako yung lumalaban ng pustahan doon. Ayun. Okay. Pero pinaghihinalaan ni Tating na meron kayong relasyon. Pinapalayas ko na po yan eh. Pinapalayas ko. Ayaw ng kapatid ko.
Okay. Ayaw ng kapatid ko. Nung siyempre, ano naman sa isip ko. Alam nyo, Tati, yan ang problema sa wala kayong kasunduan. Kasi kung sakop pa rin yun nung pinaparenta mo, merong mga patakaran kasi na, ganito lang karaming tao ang pwede, ha? Walang aso, walang pusa, walang pwedeng dumagdag na makikitira. Kaya lang wala kayong ganong kasunduan. Wala po. Tsaka po, hindi siya pumapasok sa bahay namin. Oo. Hindi ko po pinapapasok. Kasi sabi ko, diyan ka lang nga sa garden, binibigyan ka pa ng mali siya ng ate ko, yung pa kayo pupunta ka sa amin. Ayun. Hindi po yung pumapasok sa amin. Anong silong? Anong bubong mo? May bubong naman. Bubong lang po. Tapos may bangko, doon lang po siya tutulog. Kawawa naman. Tapos kaya naman pinapalayas niya, minumura-mura niya lahat ng panlalait, natatanggap niya. Ako naman po, pinagtatanggol ko lang po kasi sabi ko, wala naman akong ginagawa masama. Oo naman, bakit mo naman pinagmumura yun? Kasi napapakinabangan po namin niya, kumbaga naglilinis. Dati ko po nawawala mga manok, mga bike doon. Simula po natulog siya doon, wala na pong nawawala. O kita mo, Tating. Siyempre tao rin naman yan. Bakit hindi ko palayasin? Ay, palagi niyang kinakampihan niya nung dalawa na yan. Siyempre, may iniisip ko baka siguro ayaw niya kasi may ano sila. Teka muna, kung sino man ang ibigin niya, may pakialam ka ba doon? Kung sino man ang gusto niya, wala namang, may asawa ka ba? Wala po. Walang asawa. Nanliligaw. Ano ba nanliligaw? May nanliligaw. Bakit? May asim pa ako eh. Ikaw? May asim pa ako. Mas maasim ako dahil ang anak ko 12. Tama yun, may point ka doon ba? Naku, kung saan na napupunta yung mga usapan ninyong asim? Ano ba yan? Pero, para sa akin kung sino ang ibigin niya, wala, may karapatan na niya yun, buhay na niya yan. Single naman siya. Single naman siya. Okay, so silang dalawang magkakampi. Kasama pa yung nanay mo. Hindi raw totoong marunong makisama sa lahat si Tato. Ayan naman ang papatunayan ng kakampi ni Tating. Pida, humarap ka na. Pida, ano ang relasyon mo dito? Kapitbahay ka ba? Kapitbahay po. Kapitbahay. Okay. So, ano ang nasasaksihan mo? Na si Tato gumagamit ang banyo. Opo. O tapos, Hindi po nagpapaalam po sa hindi akin. nagpapaalam. Opo. Okay. Tapos po, iniwanan po yung banyo, bukas po. Nabutan ko po siya. Nakikigamit ka lang ng banyo sa kanila, Tato. Hindi ba pwede makigamit ang banyo sa inyo? Ma'am, sabi ko naman sa kanya, mag-i-give ka sa kanila, ako magbabayad. Okay. Siya ata may balak manligaw kay Pida. Ay, nakatawa! Nako, Tato Sila naman pala siya, nagsusumiksik sa inyo, may gusto sa'yo. Kinikinig si Tato! Minsan po, nagagalit yung atin niya. Nagsisian, naliligo. Hindi man na magpaalam, makiligo ako, wala. Tapos iwanan niya yung gripo na bukas. Maapaw. Yun ang ano. Wag mo nang gagawin yun. Di ba? Hindi na ka nagbabayad, iwanan pa yung gripo na umaapaw. So, mag-i-give ka. Sabi ko, ako magbabayad kahit magkano. Sabi ko, kaya ako magbabayad kasi dalawang timbalang naman panligo nito eh. Grabe na lang ang timba. Excuse me. Dalawang timba panligo niya. Magkano lang po, 3 piso lang isang timba. O di, sabi ko, bumili ka na lang kay Pida. Ayaw niya. Bakit hindi na lang natin tanungin si Tato? Tato, si Neng o si Pida? Pida. Ano ba yan? Dito pa sila nagligawan? Ano ba yan? Pero oy, mali
Mali yun, ha? Kung makikigamit ka ng banyo, kailangan may respeto. Magpapaalam, tama lang yung gagamiting tubig, huwag iiwan ang gripong bukas, at isasarado ang banyo na malinis. Tama? Magdala ka ng basahan. Di ba, no? Kung ganon, okay lang sa'yo. O, kita mo na? Okay lang sa kanya. Kasi paano siya magkakagusto sa'yo kung burara ka? Tama. Ganun lang talaga dapat. Okay, sa lahat ng ito, may isang tao na pinaka nasasaktan dahil sa hidwaan ng magkapatid. Sino ito? Ayan, haharap sa pagbabalik ng Face to Face Harap. Puti, puti, puti! Sinong sisimangon? Feel mo face to face. Starting March 24, ang face-to-face harapan mapapanood na ng 10:15 a.m. Ayan. So, maaga na tayong mamamagitan sa mga alitan na nagbibigay po ng solusyon at tulong at public service sa mga nangangailangan. So yan ay para sa lahat. Tandaan, sa March 24, Lunes, ay alas 10:15 na po ninyo mapapanood ang Face-to-Face. Ayan. Magkita-kita po tayo doon. O eto na ngayon, sino itong pinaka nasasaktan sa lahat ng mga alitan, lalo na sa magkapatid na itong si Neng at saka si Tating? Ang naghirap sa pag-aalaga at pag-aaruga sa magkapatid. Nalabis ang kirot ng puso ngayon dahil sa nakikita niya yung kanyang mga anak na nag-aaway. Eto na po, nasa ating mga sausawero ang kanilang nanay, si Nanay Erlinda. Ayan, Nanay, tayo po kayo. Yan si Tateng, sobra yan. Ay? Oh. Ang galing mag-away sa anak kong bunso. Hindi tama ang ginagawa niya yan. Ganun ba, Nanay? Oh, sino kinakampihan mo yan? Kahit maingay sila. Kinakampihan ko dahil tama siya. Ikaw hindi tama. Kinakampihan ko siya dahil ikaw hindi tama. Bakit dapat hindi tama? tigilan mo pag maingay sila. Nandun ka natutulog. Huwag kayo maingay kasi natutulog ang ate mo. Kung sintidor ka hindi naman lagi. Away-rera ka na talaga. Mahilig makipag-away? Oo. Mahilig makipag-away yan. Kung minsan bungangiran, umiiyak ako dahil hindi ko masawa yung bungangan niya sa kapatid niya. Ayun ang problema. Pero ito'y salita na ng nanay mo, ha, Tating? Walang magulang nga konsentidor. Walang magulang nga konsentidor. Okay. Bakit ganun na lang kung sagot-sagutin mo siya? Paano po, ma'am? Minsan camping-camping po siya. Dito. Hindi niya malang niya sabihin na tumigil kayo dahil may natutulog. Wala eh. Pinapabayaan lang niya eh. Hindi, sinasabihan ko naman, pero hindi naman lagi-lagi. Hindi mo kaya. Hindi, ang alam ko na hindi kaya. Binibigyan ka. Mga anak niya nga, walang kasundo. Kaya hindi mo kaya hindi mo kaya. Parang napakasakit panoorin. Di ba, no, Brother June? Na sinasagot-sagot niya yung nanay niyang matanda ng ganyan, ano? Alam mo, isang dalangin ko, Ate Corinne. Sana hindi nanonood ang 12 anak ni Tating sa ating programa. Kasi wala silang nakikitang magandang ehemplo. I'm sorry, ha? Alam niyo, nakikita ko sa screen ng television natin ngayon, yung eksena doon sa Golgotha. Si Mama Mary nakatingin doon sa anak niya. Kasi tinawag siya ng anak niya, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ina, iginagalang natin talaga. Kahit anong sama ng buwisit na ina, iginagalang natin, inilalagay natin sa pedestal. Sana yung away ninyong magkapatid, huwag nang madama yung matanda. Hindi ko alam kung ilang taon na yung matanda, pero hindi magtatagal, tatawagin na yan. Ilang taon na po kayo, Nay? 86. 86? Wow. Wow. Nay, sige po, upo muna kayo, ha? May sinasabi si Neng. Ano ba yung sinasabi mo, Neng?
Siguro kaya po ganyan yung ugali ng ate ko. Kasi may pinagdadaanan yan, ma'am eh. Kasi yung mga anak niya, sa totoo lang, sa 12 anak niya, may ilan na sumasagot din sa kanya. Ganon po. Okay. Kaya minsan, pinagtatanggol ko yan. Kahit magkagalit kami, pinagtatanggol ko po yan. Minsan yung mga anak niya nakikinig kasi sa akin mga anak niya eh. Okay. Hindi Well, siya iba. para sa akin na, ewan ko, Ryle at Donita, I think pwede naman silang magkaayusan, pero humiwalay ka ng bahay. Feeling ko lang, kasi baka umulit lang ng umulit. Kahit magkasundo kayo ngayon, dahil may ugali, hindi naman natin siya pwede husgahan, dahil nahihirapan din siya sa buhay niya. Baka may sakit pa nga ito eh. Ha? Papa-check up natin siya. So, palagay ko, magsimula na rin tayong humanap ng ibang. Okay, Team Puti, Team Pula, handa na ba kayo? Yes! Okay, ano na ang inyong masasabi? Para sa akin naman po, para kay Ate Neng naman po, dapat po maging thankful na lang po kayo kasi po in-offer naman po yung place. And dahil po doon, nakasama nyo po yung mga kamag-anak nyo. Ngayon po, kung nirereklamo po kayo ni ate dahil maingay kayo, mag-adjust na lang po tayo or comply. Kung ayaw po nating comply rather, edi lumipat na lang po tayo. Yun lang po. Simple. I think the real problem po is si Ate Tating kasi you need to work on your attitude po kasi kasi in the end of the day, family naman po kayo, magkapatid. You're supposed to uplift each other. Maghilaan po kayo paangat, hindi po pababa. Ang una pong matutuwa doon is yung mama niyo. Kailangan magsimula na talaga kayong humanap ng ibang opsyon, di ba? Mahirap talaga ako. Never ko yan nire-recommenda yung iba-ibang pamilya sa iisang tahanan. So, Dr. Love, gaano kahirap yung ang kapatid mo yung kaaway mo? Pinakamahirap. Oo, masakit yan. Pinakamahirap. Hindi ka makatulog sa gabi. Kasi ito na yung taong pinakamalapit sa iyo eh. Kadugo mo ito eh. Pero alam mo, naniniwala ako magkakasundo rin sila. Kung tama, kung susundin ninyo yung payo ni Ate Coring, lumipat kayo ng bahay para meron kayong pananabikan sa isa't isa. Hindi magtatagal yung away ninyong yan kasi magkapatid kayo, magkakapatawaran din. Pero magsisimula yun pag malayo na ang isa. No? May isang kasabihan sa Biblia, ang sabi sa Bible, yun daw pagiging idle o yung walang pinagkakaabalahan. Sabi nila ay hindi raw ito nagbubunga ng spiritual stagnation. Ibig sabihin yung buhay spiritual mo hindi lumalago. Kaya makikita mo Tating, makikita mo na ang lahat na nakikita mo, ang hinahanap mo pangit. Lahat nakikita mo negative. Kasi mababa na yung spirituality mo, no? So, kailangan meron kang pinagkakaabalahan para doon matuon ang pag-iisip mo at intensyon na baguhin ang kaanyuan ng iyong pagkatao. Salamat. Ayan. Thank you, Brother June. Attorney, may programa ang gobyerno, di ba, para sa mga ex-convicts? Di ba may programa naman? Meron naman. Kasi part of the pillars of justice yung yun na nga, yung pagbabago, no? Yung may livelihood, etc., etc., etc. Pero ang gusto kong i-emphasize dito, yung right to privacy. Miski na magkapatid kayo, irespeto mo yung right niya for privacy. Tapos meron pa tayong batas, lagi nating minimension dito yung safe space. Dapat ang bahay mo, safe space. Hindi pwedeng binubuli ka sa sarili mong bahay. Ngayon, although ang advice namin dito lumipat ka na, yung paglilipat ng bahay, hindi solusyon yan talaga. Kasi ang talagang problema nyo, yung family relations nyo, hindi yung relation nyo bilang lessor tsaka lessee. Kawawa naman si Mami, 86 years old. Sana na lang ang ibibigay nyo sa kanya, yung maging mabuti kayong anak. Hindi pa huli ang lahat. At si Tatu naman, Tatu, good luck sa love life mo. Nandyan si ano. May pag-asa. May pag-asa ka pa. Good luck siya.
Doktora Camille, paano ba maiiwasan ang selosan sa magkapatid? Na kay nanay ba yun? 86 na siya. Paano pa niya maaayos yan? Yan na nga eh. Siguro ate ka rin, una-una siguro, pagdating dito, bilang sa nakakatanda si Tating, napaka-importante na siya mismo ang gumawa ng paraan na hindi niya, i-ignore niya itong differences nila. Dahil kasi, in the end, sila rin naman yung magkakatulungan eh. So pagdating sa ganitong pagkakataon, sana no, kung sakasakali man na magkahiwalay kayo ng inyong mga bahay, one thing, mas mag-umpisa kayo bilang magkaibigan. Kasi kung nagiging magkaibigan kayo, kahit na magkapatid kayo, malaking factor yun para sabihin natin na magtutulungan kayo. And then sana din po sa lahat po ng mga tao na naging ex-con or sabihin na natin yung mga galing po sa mga rehabilitation centers, huwag niyo pong stigmatize yung mga taong ito. Dahil kasi bigyan po natin sila ng tsansa. Dahil kasi ang kulungan po ay rehabilitation. Hindi po siya yung pagsabi na ikaw ay isang kriminal. Ito po ay isang rehabilitation, so bigyan natin sila ng pag-asa. Yun lang po. Thank you very much. Sa ating trio tagapayo, maayos pa kaya ang hidwaan ng magkapatid at maging magkakampi ulit sila? Abangan ang ending po nito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Hula! Sinong sisi mama? Then mo face to face. Meron ba tayong natutunan dito, Tating? Meron naman. Meron naman po. Meron naman, hindi ba? Yung init ng ulo. Kailangan hanapin natin kung saan nanggagaling yan. Tapos, yung ingay, medyo iwasan lang habang naghahanap tayo ng ibang mapupuntahan. Di ba? Para maiwasan na rin yung alitan, pero kailangan magkaayusan ang relasyon. Di ba? Okay, so, si ano naman, Tato, ilalapit ka namin sa barangay kasi may programa ang gobyerno para sa patrabaho. Para may paglibangan ka, hindi ko kasi alam paano ka pwedeng ganyang mabubuhay ng wala kang cellphone, wala kang TV, wala kang pinaglilibangan, kaya ayan, naging CCTV ka tuloy. Di ba? So, bibigyan natin siya ng cellphone. Para, kasi iniisip ko TV na mura, pero at least cellphone, makakatawag ka rin. Makakapanood ka rin doon. Yes. Hindi ba? O makikita mo magbabago yan. Huwag na tayong makipag-away, Tating. Ha? Pangako mo ba yan? Pangako mo? Hindi na po. Anong hindi? May nadalawang isip siya, Ate Corinne. Hindi na po, ma'am. Kaya ba, Ate? Ayan sabi ng executive producer namin, meron ka ng cellphone, meron ka pang TV. So ngayon, payag ka na. Na hindi ka na magagalit. Hindi na po, ma'am. Kung maingay sila, dilakasan mo din TV mo. Tama. Di ba? So, ipapacheck up ka rin namin. Okay? At sinanay na din, Ate Corinne, no? Hindi, baka isipin kasi nila, bakit itong may problema sa katawan, ito pang tinutulungan natin, di ba? Kasi nakikita ko kung saan nanggagaling yung problema nyo, nasa kanyang buhay. Correct. Di ba? Basta kung ano man yan, init ang ulo, pigilan mo, ha? Opo. Okay, kundi wala lahat ng ibibigay namin sa inyo. O mag-sorry ka sa nanay mo. Ayan. Masakit ang tuhod. Ayan. Mag-iyakan pa nanay, si nanay umiiyak na. Nay, nag-sorry na sa'yo yung anak mo pasaway. Ito. Paano? Sa gitna kayo. Malaking utang na. Okay. Doon kayo humarap. Ayan. Malaking utang na loob ko po sa nanay ko. Dahil hindi ako nabuhay kundi dahil sa kanya. Ay di ba nga? Minsan maganda na pupunta dito sa face-to-face para napapaalalahanan natin ang lahat tungkol dyan. Ano man ang problema, right? Baka pag may cellphone pa ako, baka makapag-asawa na ako, mawawala yun. Magkaanap ng katsa. Alam mo, kung mag-aasawa ka, pwede ba yung may pera? At saka may trabaho? Huwag kang kukuha ng pala. Ayun pala, yun lang. Di ba? Okay. So, pag-usapan po natin... hahanap tayo ng trabaho mo, ha? Gusto ko po mapuntahan yung anak ko. Yung anak mo, saan? Mga babae sa Tarlac. Sa Tarlac? Anong gagawin natin? Papupuntahin ka namin sa Tarlac. Para magkita kayo. Baka doon ka pa makahanap ng trabaho. Di ba?
Okay, o sige. Yung init ng ulo, ito po ang natutunan ko tungkol sa init ng ulo. Una, minsan ito ay nasa ugali talaga. Kaya ang importante, suriin ang sarili para kapag iinit na ang ulo, magpipigil na tayo. Pangalawa, minsan ito'y dahil sa wala tayong pinagkakaabalahan, pinaglilibangan at walang pinaguhugutan ng kaligayahan. Ayan, ang pagkaburyong ng utak at ang kalungkutan sa buhay ay sanhi din ng init ng ulo. Isipin mo yon ha, hindi niya kasalanan, baka talagang nasa buhay mo yan eh. Pangatlo, ang mababang pagtingin sa sarili. Kung walang mga kaibigan, walang trabaho at produktibong ginagawa, sabay pinababayaan ng itsura, ito rin ay tumutulak sa init ng ulo. Yon. At pang-apat, ang kalusugan. Sa edad ni tating, menopause na. May epekto din ito sa pag-iisip. Baka may sakit pa siya, high blood, gout, na walang maintenance. Naku, mitsa po yan ng biglang pagkamatay. At lalong bunga ay init ng ulo. Kapag alam na natin ang pinanggagalingan ng ating init ng ulo sa ating katawan, kailangan nitong ayusin. Dahil ang init ng ulo, walang kalalabasan na maganda. O, may natutunan ka ha? Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sama sa puti, tama o mali. Galit, mati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it. Anong problema mo dito sa kaibigan? Mahilig po siya, manghiram na gano'n. Pati nga bra, panty ko pa. Inaalam ko naman sa'yo lahat yan na. Gano'ng katagal sa'yo yan? 2 linggo po. Yung panty lang, oo, 2 linggo. Pero itong mga damit, hindi yan. So nagamit mo na ito? Opo. Bakit mo rin sinusuka?